Alam niyo po, natutuwa po ako dahil marami po tayo ngayon. Papalat po kayo sapagkat first time po muli ako magsasalita sa inyo dito po sa pulpito. Second time, ganon. Kasi bago po umpisahan ko ang aking mensahe, ako po muna ay nais ko pong muli ipakilala ang aking sarili. Ako si Kuya Dan, kung tawagin niyo ako Kuya Dan. Ako po ay unang-unang nagpastor sa PGCC. Payatas God Community Center ang tawag po doon. At naalala ko po, 5 lang po kaming tatay na nag-umpisa. Si Kuya Moto Sarcino, si Jonathan Batulayan, at yung kapatid niyang si Batulayan din. And then si Brother Aka Rangkira, isa pong Australiano. At sila po yung nag-mentor sa amin. Yung katigasan ng ulo namin, kakulitan namin, at lahat-lahat na pinagtiisan po ng isang taong ito. Walang iba kundi si Pastor Aka Rangkera. Isa pong missionary na nagtiyaga din po sa amin. At mapalad po tayo sapagkat nung una ay lasinggero po ako. Papasok ako sa simbahan, lasing pa ako. At tinatanong ko siya. Sa katatanong ko, yung pala nag-uumpisa na ako. Umpisa na ako mag-sorry. Kaya gusto ko po sa Bible study natin, doon sa Kanyugan, may magtanong. Inaantay ko nga na may magtanong. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon po nagsisimula ang salita ng Diyos sa puso natin. Kaya mapalad po tayo. At ngayon mga kapatid, ang ating mensahe ay magmumula po sa aklat ng Esther. May mga Biblia po ba tayo? Kung mayroon tayong Biblia, kung mayroon tayong cellphone, sundan niyo po ako. Kasi ito po ang mensahe natin. Una po, sino po ba ang nakapagbasa na ng aklat ng Esther? Ano lang po yan? Ilang versikulo lang po yan, ilang chapter lang po yan. Pero napakaganda po ng kwento ng aklat ni Esther. Saglit lang po hanapin ko muna, magulo yung yung electric fan. Matuto po tayong magbasa ng Biblia. Matuto po tayo ng Hello. Matuto po tayong magbasa ng Biblia. Aklat po ng Esther ang ating pagkukunan. Hello. Ayan. Pasensya na po ang naniniwala pa ako bago po tayo mag-umpisa dyan sa ating patutunguhan yung ating salita ng Diyos. Samahan niyo po muna ako manalangin. Ang daming kalaban. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, tulungan niyo po kami na makamta namin, Panginoon, ang iyong salita. Ang iyong dakilang pangalan, mapapurihan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga aral na ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, gabayan niyo kami ng iyong mapagpalang Espiritu Santo ang bawat isa sa amin na tagapakinig. Salamat po, ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Marahil siguro, hindi na ako mag-mic. Parang nahihirapan. Malakas naman ako, di ba? Malakas naman. Ang ating pong mensahe ay magmumula po sa aklat ng Esther, chapter 4, verse 5 hanggang 15. Ating pong basahin, sabi po rito, lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadala
Pinadala niya ng bisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga yunoko ng hari, at itinagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinato kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakikiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at sinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasasabi. Alam ng lahat na walang itatanggi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro, 30 araw na kung hindi pinapatawag ng hari. Sa 12, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasasabi niya, huwag mong akalain dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang inyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Salamat sa salita ng Diyos. Ito po, bigyan ko lang po kayo ng background. Si Haring Esther, siya po ay si Reina Esther, siya po ay asawa ni asawa ng isang emperador ng Persia na naging hari. Isang babaeng Hudyo na naging asawa, at dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan niya, naligtas niya ang mga ito mula sa masamang balak ni Haman. Nang sila'y lipulin, ipinaliwanag rin dito ang pinagmulan na ibig sabihin yung Purim, isang kapistahang Hudyo bilang pag-aalala sa nangyaring pagliligtas sa mga Hudyo. Si Haman po ay nais niyang patayin ang mga Hudyo. Dahil kay Reina Esther, siya po ang nagligtas sa mga Hudyo. Atin pong alamin kung ano ang ginawa nito. Sundan niyo po ako. Atin pong alamin. Ang sabi po rito, si Haman ay nais ipapatay ang mga Hudyo na kababayan ni Reina Esther. Kung pipigilin ni Esther na manahimik at hindi kumilos, ano kaya ang pinakikita nito? Kung hindi kumilos si Esther. Pero bago po yan, si Reina Esther ay ampun lamang siya ni Mordecai. Hindi po siya tunay na anak. Ngunit sila po yung mga Hudyo na sinakop. Ngunit sa kanila na noon may ginawa po ang Panginoong Diyos sa kanya. Sino po ba si Esther? Ang binabasa po natin, ang kanyang aklat, ang Esther. Pero tingnan po natin ang buhay ni Esther. Kung paano naging pagpapala para sa Diyos. Si Haman po ay nais niyang ipapatay si Mordecai. Si Haman po ay binigyan siya ng kapangyarihan ng gobernador. Mamahala, ngunit may pusong hindi maganda. Sapagkat dahil sa kanyang pagkabigay ng kapangyarihan ng hari, ay
naman po ata ang kanyang pagmamalabis sa mga Hudyo. Nais niyang ipapatay si Mordecai. Bakit nais niyang ipapatay si Mordecai? Kasi nga po, hindi siya yumuyuko at hindi siya sumasamba o yumuyuko sa kanya. Sa tuwing daraan siya, nakikita niya si Mordecai na nakatayo sa harapan niya, hindi siya yumuyuko. Ito ang ikinagalit ni Mordecai sa kanya. At nagkaroon siya ng galit sa puso niya. Ngunit dahilan, yun, nalaman ni Reyna Esther ang mga pangyayaring iyon. Dahil si Reyna Esther ay isang napakagandang babae. Maganda pa sa kumaganda. Bakit maganda sa maganda? Kasi siya ay pinili mismo ng hari. Sapagkat ang hari noon ay mayroong asawa na hindi kagandahan ang kanyang ugali. Kaya nais niyang papalitan ito. At nagpatawag siya ng mga bata, mga para piliin niya na maging kanyang asawa. At isa si Reyna Esther na napili niya. Ngunit dahil kahit na siya ay reyna na, hindi nawala sa kanya ang pagkatakot sa Diyos. Kaya ginamit siya ng Panginoong Diyos upang ipahiya si Haman. Si Haman po sa kanyang pamumuno ay sumubra naman. Naging malupit, malabis na naging malupit siya sa mga Hudyo. Binalak pa kanyang ipapatay si Mordecai sa dahilang galit niya sa puso niya. Ngunit kumilos ang Diyos sa buhay ni Esther. Ano po ba ang ginawa ni Esther? Hindi po siya nanahimik. Tulad po rin natin na dapat hindi tayo nananahimik. Alam niyo po ba na tayo ay may obligasyon sa Panginoong Diyos? Kaya iminumungkahi ko na tayo po ay hindi manahimik sa pagkakataon ng pinag-uusapan ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Gaya po ng ginawa ni Reyna Esther. Kumilos po siya. Ano po ba ang nangyari? Humiling po siya sa kanyang asawang hari. Alam niyo po ba ang hiningi niya sa kanya? Ang sabi ng hari, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kayamanan. Ano ba ang nais mong hilingin? Ngunit si Reyna Esther ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang iligtas niya ang mga Hudyo. Hiniling niya sa hari na iligtas ang mga Hudyo. Ngunit si Haman ay sobra-sobra ang hinihingi niya. Nagpagawa pa nga siya ng isang bibitayin daw. Mataas na pagbibitayan kay Mordecai. Inihanda niya ito. Ngunit, ang nangyari po, hindi po si Mordecai ang nabitay. Sapagkat nabasa ng hari, ipinabasa doon sa mga tao na ang ginawa ni Mordecai yung pagliligtas sa kanya. Iniligtas po ni Mordecai ang hari at ito'y natala sa aklat. At nang mabasa ng hari ang mga yon, yun po ang naging, sabi niya, ipagkaloob natin, ano ba ang dapat na ipagkaloob sa isang hari na iniligtas ang kanyang buhay sa taong ito. Kaya marapat nating ipagkaloob sa kanya, ang para sa kanya. Kaya nagkataon noon, si Haman ay nais niyang ipabitay si Mordecai. Si Mordecai po, ito yung tatay-tatayan ni Esther. Siya po ang nagpalaki kay Esther. Ito po ay mga Hudyo. Gusto ko lang po bigyan kayo ng background. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na basahin natin ang aklat ng Esther. Yung sinasabi kong ito ay naroon lahat yan sa aklat na yan. Kaya't ginawa, nung panahon na yon, pinatawag si Haman
sa isang pagpupulong na gaganapin. Ang akala ni Mordecai, ang akala ni Haman, siya ang papatungan at bibigyan ng pagpapahalaga ng hari at itataas pa ang kanyang pwesto. Ngunit kumilos ang Diyos sa bagay na yan. Nagkabaliktad sapagkat ang pinagawa niyang bitayan ay siya ang binitay roon. Amen. Napakapalad po ng mga Hudyo. Mahal na mahal po ng Diyos ang mga Hudyo. Naalala niyo nangalat sila sa Israel kung saan-saan sila napunta. Pero ang sabi ng Panginoon, iipunin ko sila dahil mahal ko siya. Gayon din ang mga hintel, mahal ko rin. Kaya't mapalad rin kayo sapagkat tayo mga hintel ay nakikinig ng salita ngayon. Gaya po ni Reyna Esther, hindi po siya nanahimik. Ang sabi po rito sa verse na to, sabi po rito, verse 12. Ang sabi po ng matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, huwag mong akalain dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Ito po ang mga salitang ito na kung minsan tayo ay nalalagay sa sitwasyon na akala natin wala tayong halaga, wala tayong magagawa, pero mayroong magagawa katulad ng ginagawa ni Reyna Esther. Mga kapatid, hinihiling ko po na tayo ay hindi manahimik sa panahon na kailangan natin ipagtanggol ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat matutunan natin kung paano sumagot sa kanila. Sapagkat sabi nga nila, ang lahat ng mga Kristiyano ay may kaaway din. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay mananahimik. May time po na tayo dapat kumilos at isigaw pa nga natin. Ilakas pa nga natin ng todo ang salita natin upang marinig nila na makapangyarihan ng Diyos natin at hindi tayo dapat manahimik. Ang sabi po rito, ang pananahimik ay nagpapakita ng mas higit niyang mahal ang sarili kaysa iba. Kaya huwag po tayong manahimik sa panahon. Ang sabi sa talatang 11 po, sabi po rito sa 11, sabi po rito, alam ng lahat na walang itinatanggi ang batas ng harian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sitro. 30 araw na kung hindi pinapatawag ng hari. Alam niyo po ba pag sinabing isinentro ng hari ang kanyang hintuturo, kayo po ay kailangan pong lumapit po kayo sa kanya. Sapagkat pag hindi nyo ginawa yon, ay papatayin kayo. Ganun makapangyarihan ng hari. Sobra-sobra makapangyarihan ng hari. Gayon din ang ating Diyos kapag hindi natin sinusunod ang kanyang salita. Mga kapatid, dapat hindi tayo nanahimik sa panahon na tayo kailangan nating magsalita para sa kanya. Amen po ba? Gaya po ng sinasabi sa Filipos chapter 2, verse 3, 5. Pwedeng pakibasa? Filipos chapter 2. Sige po. Sa halip, ilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin ninyong higitang iba kaysa yung mga sarili. Pagmalasat kaysa ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, kung ay magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Salamat. Yan po ang dapat nating gawin. Huwag po tayong manahimik, mga kapatid.
ang salitang pananahimik, minsan nakikipag-usap tayo sa Diyos. Pero may pagkakataon na huwag tayong manahimik. Ang time po na yan. Ang sabi ko rito sa binasa, sabi ko rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpakukumbaba, ituring niyo higit na iba kaysa iyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang iyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Sinasabi po rito sa atin, huwag po tayong manahimik, magkaroon po tayo ng ganitong puso na magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Kapag nakikita natin na nagugulumihanan na ang ating mga kapatid, ang mga mahal nyo sa buhay, may problema, dapat nyo po ito kausapin. At hindi dapat hindi ka kausapin. Huwag po tayong manahimik. Yung po ang ibig sabihin nito, magsalita ka, sapagkat ang salita ay makapangyarihan, ang salita ay higit pa na talas, dubli ang talas niya, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakatalas, tumatagos hanggang sa kabutumutuhan ng tao. Amen po ba? Kaya ako po'y namamadik sa inyo na sa pagkakataon na tayo ay kailangan nating kumilos o magsalita po tayo pagtungkol sa ating Panginoong Diyos sapagkat makapangyarihan po ang kanyang salita. Ano pa po? Ang sabi po sa Marcos chapter 12 verse 30 and 31, pwedeng pakibasa? Marcos chapter 12. Ito ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hinihigit pa sa mga ito. Kita niyo po, ibigin mo ng buong puso ng buong kaluluwa. Kuman po yan ang ating Panginoong Hesukristo na dapat nating isa puso, isa isip. Pagbulay-bulayin po natin na tayo pong lahat ay mayroong obligasyon bilang pagsunod sa kanyang kuman. At ang kuman na po yan ay hindi mahirap gawin. Mahirap bang gawin ang salita na yan? Kaya mga kapatid, huwag po tayo manahimik kapag ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya nga, ang pananahimik ay pagbabaliwala sa pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin. Ang biyaya na tinanggap nyo sa Panginoon ng Panginoong Diyos na tinanggap ninyo, dapat nyo ibahagi sa iba. Sapagkat pag hindi nyo ibinahagi sa iba, ano ang labas nating lahat? Tayo'y magiging makasarili. Kapag ang tubig umaapaw sa iyong timba, maghanap ka ng isang timba para paglagyan ng tubig. Huwag mong sayangin ang tubig na umaapaw na walang dahilan. Ano po ba ibig sabihin? Dapat tayo marunong sumuntok ng may tama. Hindi tayo sumusuntok sa hangin lang, mga kapatid. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang Panginoong Diyos, kapag sinabi ng Panginoong Diyos, matutupad po. Kaya sundin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at higit sa lahat, matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong magpakumbaba at magkaroon tayo ng tinatawag na pagmamalasakit. Ano po ba itong pagmamalasakit sa English? Sister, ano ba ang pagmamalasakit sa English? Pwede niyo akong turuan? Pwede niyo akong tulungan? Ang ibig sabihin ng pagmamalasakit, yung magkaroon tayo ng compassion. Compassionate to others. Concern. Compassion and concern to others. Gaya ng sinabi mo na binasa mo sa Marcos chapter 12, verse 30 and 31, mahalin natin ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. At mahalin din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen po ba? Yan ang pinakamatibay na kuman ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isang Kristiyano na tagasunod niya. Mga kapatid, ako po'y hindi kayo pinagagalitan, kundi nais
nais ko lamang po i-share ang salitang ito upang malaman ng bawat isa sa atin na tayo may obligasyon sa ating Panginoong Diyos. Minsan lamang po ako magsalita katulad ng ginagawa ni Haring Reyna Esther o ni Reyna Esther. Huwag tayong manahimik katulad ng ginagawa niya. Kayahin po natin kung gaano kalakila ang pagmamalasakit ni Reyna Esther sa mga Hudyo. Hindi niya ito pinayagang mapatay ni Haman. Bagkus ito ay pinagtanggol. At nangyari tuloy kumilos ang Diyos at siya mismo ang napatay at pinabitay ng hari. Hindi si Mordecai. At si Mordecai itinaas ng kanyang tungkulin ng higit pa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong manahimik sa panahon na tayo ay tinatanong na. Tinatanong tayo ng ating pananampalataya at paniniwala sa ating Diyos na dapat natin sundin ng buong puso at kaluluwa. Sabi ko nga sa talatang chapter 13, ang sabi po rito sa 13, basahin natin sa 13. Sabi po rito, sa 13, matuto po tayong ang aklat ng aking preaching ay tinatawag natin expository sermon. Kasi nilalabas natin ang kabuuan, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia ng mga tekstong ito na ating pinag-aaralan ngayon. Ini-expose natin kung gaano ang ginawa ng ating Diyos kay Reyna Esther sa buhay niya. Amen po ba? Sabi ko rito sa 13, ganito naman ang ipinasasabi niya, huwag mong akalain dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Alam niyo po ba, dahil ikaw ay nakatira sa isang palasyo ng hari, ay kampante ka na. Hindi po. Dapat lagi natin isipin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ang pananahimik ay pagbabaliwala sa pribilehiyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ano ba itong pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin? Ito po yung biyaya. Dahil sa biyayang natanggap ng bawat isa, tayo po ay pinasakdal ng Diyos. Pag sinabing pinasakdal ng Diyos, kayo ay pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, kaiba po ang sermon natin sa umagang ito sapagkat hindi tayo nakikinig ng nasa TV na ito. Ang ibig sabihin, hahayaan na lang nila ng bato ang magsalita. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Marami pong mga pastor at marami pong binigyan ng salita ng Diyos para magsalita ng diretsyo upang namnamin natin ang salita ng Diyos. Gaya po ng ginagawa natin, ini-expose natin ang sermon na ito sa buhay ni Reyna Esther. Mga kapatid, ang sabi po rito, ang pananahimik ay hindi katiyakan na maglalagay sa iyo ng kaayusan. Sabi po sa 14. Last verse po ito sa 14. Ang sabi po rito sa 14. Sabi po rito, kapag ipinawalang bahala mo ang mga pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilitol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga, napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Anong malay din natin? Dahil narito tayo ngayon na maging kasangkapan kayo para maligtas ang iba sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi ng magandang balita. Amen po ba? Challenge po yan sa atin. Mga kapatid, challenge po sa atin bilang mga dapat hindi tayo manahimik kapag ang pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Huwag lamang chismosa, huwag lang chismis. Mas magaling po siguro tayo doon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi ko nga, ay higit pa na matalas sa dubli-dubli, tumatagos sa kabutuhan ang salita ng Diyos. Huwag kayong magalit kapag sinasabi ko ito sapagkat ang sabi ng Panginoon kapag tayo dinidisiplina niya, ay mahal niya tayo.
Amen po ba? Amen. Katulad ng pagdidisiplina ng mga magulang sa kanyang anak. Bakit dinidisiplina ang kanyang mga anak? Dahil mahal siya ng kanyang mga magulang. Katulad din tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya kayong lahat ay mga pinagpala ng Diyos. Kaya huwag kayong manahimik kapag pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Ito, sabi po rito, tulad din, sabi niya, basahin natin ang pahayag 21 verse 8. Pakibasa nga, sister. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagbiliyad na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nakita niyo po. Maliwanag po. Hindi po ito kwento. Hindi rin po ito. Hindi pawang katotohanan ng ating ini-expose dito. Yan po ang mangyayari sa atin kapag hindi po natin gawin ang mga bagay na pinagagawa sa atin. Ang Panginoon sa pagbabalik niya, mga kapatid, ay dala niya na ang kurunang ipagkakalob sa bawat isa. At titingnan ang bawat isa sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Yan ang pangako niya sa pagbabalik niya. Kaya habang may panahon pa, gawin po natin ang challenge na ito. Na matuto tayong hindi manahimik sa pagsagot sa ating mga nagtatanong sa atin. Amen po ba? Challenge po yan ni Kuya Dan ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo, at ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po, tulad ng mga Hudyo na mayroon din tayong kaaway na gustong pinsalain ang mga tao. Tandaan niyo po, ang mga Kristiyano ay talagang laging may kaaway. Hindi po mahirap maging Kristiyano dahil lagi po nating kasangkot ang mga nagmamalabis, ang nagiging malapit, at lalong-lalo na sa physical at sa lahat ng mga problemang nararanasan natin. Yan po ang Kristiyano. Naranasan na ito ng lahat ng mga nauna sa atin noon pa. Kaya mapagtatagumpayan natin ang mga karanasan ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ipinadala kanya ang kanyang katuwang natin sa buhay. Ano yun? Ang Diyos Espiritu Santo na siyang tumutulong sa atin. Amen po ba? Minsan, ang problema natin, nararanasan natin, hindi natin alam kung paano natin gagawin at bibigyan ng solusyon. Ngunit, kapag sa sandaling kayo tumawag at nanalangin sa Panginoong Diyos, ay ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo na magiging katuwang natin sa mga problemang nararanasan natin. Kaya huwag po tayong manahimik. Huwag po tayong manahimik, pumasok ka sa loob at kayong manalangin. Ang iba nga sinasabi, manalangin ka ng Ama namin. Ang isa, 10 na ganon. Pero bakit di na tayo manalangin ng direksyon? Na pwede naman natin kausapin ng Diyos ng direksyon. Mga kapatid, hindi na tayo baguhan sa salita ng Diyos. At hindi na rin tayo mga bata pa na dumididi na. Ang bata pag dumididi ay gatas pa ang kinakain, gatas pa. Ngayon, hindi na po tayo dapat gatas ang ating kinakain. Hindi matigas na. Alam niyo kung anong matigas na ito? Ang matigas na ito ay ang salita ng Diyos na nagbibigay ng disiplina para sa ikatutuwid nating lahat. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Sabi po rito, tayo rin ay may kapangyarihan na pigilin ang kaaway sa kanyang masamang plano sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita sa mga tao. Huwag nating piliing manahimik at walang gawin, huwag matakot na magamit ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Matuto po tayong i-encourage sila, matuto po tayong magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa kanila, kahit sila man ay hindi natin kauri o hindi na natin kundi ipakita ninyo sa lahat ng tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa inyo.
gaya ng ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Wala po siyang kinikilingan, wala po siyang tinatanggi, kahit sino ka pa man, basta kilala mo ang Panginoon. Amen po ba? Gusto niyo ba ng 3 oras ako magsalita rito? Kaya po ng Panginoong Diyos na 3 oras? Opo. Mga kapatid, ang buhay ni Esther ay isang halimbawa na tayo ay dapat matutong hindi manahimik sa panahon na kailangan tayo. Kaya ka nalagay dyan, sabi niya, baka sakaling kaya ka nariyan, ay mayroong gagawin ka at may mangyayari sa iyo. Hindi ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoong Diyos, kaya mahalaga ka sa Kanya, mga kapatid. Kahit wala kang alam, hindi ka nakapag-aral, at hindi ka rin, walang kaalam-alam, ngunit sa sandaling gamitin ka ng Panginoong Diyos, napakatindi ang salitang bibitawan mo. Dahil ang ginagamit mo ay ang Kanyang salita. Amen. Tumatagos hanggang sa puso ng mga taong matitigas pa ang puso sa bato. Amen po ba? Amen. Tulad ko rin na napakatigas, pero lumambot din. Dahil bakit? Napakamakapangyarihan ng Diyos. Hindi ko rin pasubalian ang sakripisyong ginagawa sa akin ng aking may bahay. Habang po ako'y nagtatrabaho at nag-aaral ng salita ng Diyos, pumapasok sa Bible School, siya po ang nagtatrabaho. At ako po ay pumapasok. Dahil bakit? Dahil umaalap na ang salita ng Diyos sa iyo. Sa katatanong ko, sa sobrang katatanong ko sa isang pastor at nasasagot niya, buklak din ako ng Biblia. At doon ako nag-umpisa. Kaya sana ganun din po natin malaman. Huwag po natin pagsawaan ng buklak ng Biblia. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Huwag lang po tayo makinig dito. Diba? Minsan pwedeng makinig. Pero huwag naman lahat ng pagkakataon. Diba? Huwag lang lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, ito po ang magandang balita na nais kong ipahayag sa inyo. Huwag po tayong manahimik sa pagkakataon na kailangan tayo magsalita tungkol sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po'y manalangin. Pagbilang ng Diyos, salamat Ama sa iyong